Dahil sa patuloy na kapabayaan, nabibilang na umano ang Intramuros bilang isa sa pinakananganganib na heritage sites sa buong Asia. At ngayon, ang GSIS building sa likod ng City Hall, gigibain na rin daw para bigyang daan ang isang modernong bulwagan ng katarungan. Nagkukulang ba talaga tayong mga Pinoy sa pagpapahalaga sa ating kasaysayan? Bawat hakbang sa makasaysayang Intramuros sumasalamin sa panahon nang ito'y naging himpilan ng mga Kastila noong ika-16 na siglo. Walk this way! Ang tanyag na Fort Santiago na naging selda ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay patuloy pa rin dinarayo ng mga turista. Noong isang taon, umabot sa 500,000 katao ang bumisita rito. Ngunit ang makasaysayang lugar na ito nanganganib na raw na maglaho. Naraman kong merong report ang Global Heritage na sinasabing ang Fort Santiago ay endangered. Kadalasan, negative ang image na sinasabi sa endangered. Pero alam naman nating lahat na kung magpupunta sa Fort Santiago, wala namang nakikita doong structure na baka magiba o hindi safe. Ang Global Heritage Fund ay isang organisasyon na naglalayong maprotektahan ang mga heritage sites sa buong mundo. Naglabas sila kamakailan ng pag-aaral na kabilang ang Fort Santiago at Intramuros sa mga lugar sa Asia na nanganganib ng mawala. Pumapangalawa tayo sa listahan ng endangered sites sa buong Asia, kasunod ng Ayutthaya City sa Thailand. Depensa ng Intramuros Administration na siyang may responsibilidad na mapangalagaan ng Fort Santiago at Intramuros, ang tinaguriang Walled City o Intramuros ang pinuntirya ng pag-aaral at hindi ang Fort Santiago. Ang pagsabay sa gulong ng modernisasyon ang siyang itinuturong dahilan kung bakit napabayaan daw ang Walled City. Ang paliwanag nila is endangered dahil nga sa masyadong commercial development. Pero doon sa ibang historic sites na nakita ko, doon sa 10 nakalista nila, ang sinasabing endangered doon ay dahil luma na masyado, kailangang ma-maintain. So iba-iba sa bawat lugar. Maraming informal settlers, maraming commercial development. This is with names like Santiago, San Agustin, Santa Ana, Santa Elena, Santa Isidro. Pero para kay Carlos Celdran, kung tutuusin, mas nakakatulong pangaraw ang mga establishmento sa paglago ng turismo ng Intramuros. You can't have a place na museo lahat. You have to make the life come naturally. So, if you just bring in the commercialization, okay lang yon. If you can bring in a hotel, okay lang yon. If you're going to put some sort of infrastructure here, okay lang yon. As long as it fits within a larger framework. Sabi ng Intramuros Administration, tinututukan naman nila ang pagpasok ng komersyo sa lugar. Mahigpit daw nilang pinapatupad ang Presidential Decree 1616 upang hindi masira ang mga pamanang istruktura na ito. May batas ang Intramuros, PD 1616. Ang requirement ng PD 1616 ay ang mga gusaling ilalagay doon ay magiging angkop doon sa gusali na originally nandun sa structure na yon. Isinara na rin nila sa publiko ang mga selda kung saan kinulong ang mga katipunero noong panahon ng Kastila. 30 milyong piso lang ang ibinigay ng pamahalaan noong isang taon para mapanatili ang mga makasaysayang yamang ito. Ang kailangan ng additional budget or additional donation ay dun sa mga restoration ng buildings. Kaya naman ang mga suliraning ito lalong naisapubliko sa paglalahad ng pag-aaral ng Global Heritage Fund. So nagreklamo ako sa Executive Director ng Global Heritage Fund na si Jeff Morgan. Sabi ko nga kay Jeff, dapat ipinaliwanag niya na yung study na Intramuros is endangered, noong 2010 pa yon, 2012 na ngayon. Kaagad namang nagpalabas ng sulat ang Global Heritage Fund upang humingi ng paumanhin.
Hindi raw prioridad ng ating pamahalaan ang heritage site sa bansa kung kaya't kadalasan nauuwi ito sa demolisyon o pagkabulok. Putting Intramuros together and properly and saving it from being endangered is not going to come cheap. But we have to prepare to do it lest we pay more for it in the future. Ganito raw ang nangyari sa lumang gusali ng GSIS sa may Arocero Street sa likod lang ng City Hall. Inabandona na nga, ang balita ngayon ay gigibain pa. Itinayo ang GSIS building mahigit 50 taon na ang nakararaan ng tanyag na arkitektong si Federico Ilustre. Bagamat mapapakinabangan pa, kasalukuyan itong ginagawang paradahan na lamang ng mga sasakyan ng mga empleyado ng Regional Trial Court. So yung mga ganitong klaseng struktura ay protektado ng Republic Act 10066. So lalong-lalo na at kung yung building ay over 50 years old, ang presumption niyan ay kailangan bago i-renovate or i-demolish, ipapaalam muna either sa National Historical Commission of the Philippines or sa National Museum. Pagmamay-ari ito sa ngayon ng Korte Suprema at balak nila itong tayuan ng bagong bulwagan ng katarungan ng lungsod ng Maynila. Matagal na itong nakatiwangwang dahil sa kawalan ng budget. Runs to the billions, no? And before we can really start constructing or even renovating it, siguro dapat meron ng nakalaan na budget para dyan, ano? So yun ang hinahanap natin ngayon. But in the meantime, magsimula na rin talaga yung pagpapagawa ng mga feasibility studies. Pinabulaanan ni Supreme Court spokesperson Maidas Marquez ang mga balitang gigibain ng lumang gusali ng GSIS. Since day one, no, when we started putting the Manila Hall of Justice in the old GSIS, we were already informed, no, that we cannot tear down that building dahil nga meron siyang historical significance. No? Yung facade will be maintained, yung loob lang ang aayusin. No? Ngunit hindi lang ang mataas na hukuman ang may problema kung saan kukunin ang pagpapaayos ng lumang gusali ng GSIS. Maski daw ang National Commission for Culture and Arts o NCCA aminadong hirap makalikom ng pondo upang mapangalagaan ang mga heritage site. Wala po kami kasing numbers ngayon. In fact, hindi pa tapos ang National Inventory of Heritage Structures na nasa kamay ng mga ahensya ng government. So we hope na ma-deliver na within the next few years. Adaptive reuse strategy ang minumungkahi ng Heritage Conservation Society upang maisalba ang mga lumang gusali. Ganito ang ginawa sa mga istruktura sa Binondo, Escolta at maging sa Intramuros. Kung hindi magkakaroon ng economic value, yung gamit ngayon, mahirap i-preserve yung building. Para bang kino-combine mo yung economic activity ngayon na pwedeng pagkakitaan with the preservation nung makasaysayang building. Umaasa silang sanay ito rin ang kahinatnan ng lumang gusali ng GSIS. May kasabihan tayo, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa kanyang paroroonan. Oras na itabi natin ang ating mga makasaysayan na properties. Masyadong marami na ang nawala sa atin at ang pagkawala na ito ay nagiging sanhi ng pagkawala ng ating national identity. Paano ka hindi matutuwa? Makita ka lang, parang nakakita sila ng artista kaagad. Hindi man ako artista, di ba? Pero you feel like it. Don't go away.